Ang mga scientists na amaze sila. Yan lang, the same na po ang conclusion. The flesh is part of the heart. Unang every time, consistent na ha? Kana din yung ikalawat, pawinaw mo, dili na ordinaryong parte sa lawas ni Kristo. His heart. Yan naman, the most important part of His heart. Yan naman, you are the most important of Jesus. Importante ka ni Kristo. Ang pangutan na ka, importante ba si Kristo ni mo? Importante magbuwad og humay, di na ka simba. Di sa ka mo simba kay namuwad mig humay. Di sa mi ka simba kay ngano nangani me. Way manghipo sa humay. Diba niya, sugod karon paningkamutan nato nga isakripisyo nato ang tanan. Dili nato isakripisyo ang santos nga misa. Unsay mahitabo sa inyong cellphone nga malubat? Magamit pa na? Ikaw na Albina, mosayaw nanay Albina mosayaw ka niya nay. Mosayaw siya og usa? Dili day hawak mo ang beat. Kiss me day, no? So, unsay may tabo sa tong cellphone nga malubat? Di na magamit, di na matawagan. Unsay may buhaton na to? I-charge. Very good. Ang tanan nga ni simba nga wa malate, full charge. Uy. Nya katong na late father, the charge gapon pero 1 bar. Dali ra malubat. Inig-abot diri, inspired kayo, abot sa balay, lubat na. Ngano man, 1 bar man. Muna nga, pinaka-importante. Akong classmate, si Pergery Hosol, no? Nagdara ko kuno siya usang sako nga bugas, no? Ako ni hatag di mo pa. Salamat. Lastmate ako sa high school. Sa Dr. Cecilio Putong. Napokoy classmate dito sa likod, no? Si Antonio. Nakalimot ko sa apelido, no? Yeah, classmate 2 taon niya, no? Dara. Dire ko na siya nahalin. Pagka magagwapa, dyan din isa. Ako mga classmate nahalin. So, muna balik ko na ko scientific na dili na storya-storya lang. Mga tatay, mga nanay, kung tinuod mong nahigugma sa inyong mga anak, kung tinuod mong nahigugma sa inyong galingon, sakripisyo ta. Pagtunga sa atong parokya, ayaw ka late, labi na sa Santos Kamisa. Labog artista mo anhi dini, di dyan mo malate. Alas 10 pa mo gawas, alaunas ka udto, na. Naglinya na, labaw pas artista ang atong sugaton every time magmisa diha sa to kapilya. Amen! Atong papakan ang Diyos sa mga Diyos, hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Una nga, kung ang lawas tar inyong pakanon, wa ninyo pakana ang inyong kalag. Pila kabahin ang tao? Pila kabahin ang tao, nay? Duha. Unsa ba ng duha, nay? Very good. Lawas o kalag. Unsa may pagkaon sa lawas? Unsa may pagkaon? Unsa may sudan ninyo? Gani na. Humba. Imo na yung sa sudan nimo. Ginamos. Kalami ang ginamos, no? Kaski nagbahaw. Unsa may sudan nimo, nay? Gani na. Wa pa ka mo kaon? Biko. Wow, biko. No. Unsa may sudan nimo na ganina? Aksus kalami anang utan labi na nang lawuy na, no? Sus kalami, no. Kapila man ninyo pakana ang inyong lawas sa usang adlaw? Katulo? Ano ba yung snack? Kalima! Napakuno yung snacks. Auban gani, bisag natug, nagkaon ka. Tinoo, dili. Wow. Nakaroon,
kalima ninyo pakanon ang inyong lawas sa maayo na. Pero unsa may tabo sa lawas, nga di niyo pakanon sa usang adlaw? Maluya. Sa may tabo sa inyong lawas kung di niyo pakanon sa usang semana? Unsa? Ayo sa pati. Masakit. Masakit no? Oo. Unsa may tabo sa inyong lawas nga di ninyo pakanon sa usang buwan? Ha? Katahan na mo sa choir og pahulay nga dayon ihatag niya og ang kahayag nga way pagkapalit. Nakatug ang nanabtan. Sumuori na may tabo sa lawas nga way kaon-kaon. Nga karon mangutana ko ninyo, tinuod bang nahigugma ta sa kagalingon? Sunod pangutan na aritas kalag, lawas o kalag man eh. Unsa may pagkaon sa kalag? Pag-ampo. Mabirigo si nanay. Ang pinaka-paborito ng pagkaon sa kalag, Eucharistia. Ang pagkumpisal, pagkaon na sa kalag. Ang pag-ampo, no? Pagrosaryo, pagbasa sa Biblia. Mangutan ko ninyo, kapilan ninyo pagkanain yung kalag sa usang adlaw. Tubag! Huwag na maningog. Ganina sa lawas. Kausa. Oo, kausa. Usa may tabo ni mo, kausa ra ka mo kaon. Ay mong lawas. Mapas mo ka. Magsuri-suroy ka sa merkado. Wa na'y panty, wa na'y bra. Sus, rastikang tikiya. Nakaroon, ang pinaka-paboritong pagkaon sa kalag, mao ang Eucharistia. Og timan-in ninyo kung lawas ra inyong gipakaon, wa ninyo pakan-a ang inyong kalag, wa ka mahigugma sa imong kaugalingon. Kaya ang tao dili lang lunon lawas, doon na po siya'y kalag. Mabito na, doon na tayo November 1 o November 2. Kung sana, kalag. Kay ganoan, ikaw o ako, doon ay kalag. Ngayon po itong pastor, balik-balik. Kalag-kalag. Uy, kalag. Kay tinuod. Di na tinuod. Kay kalag-kalag pa. Yan ang inyong tao-tao. Tinuod ng tao. Tubag. Maulagi na. Dili. Kumutuo ng kalag-kalag, Father. Kay balik-balik. Yan ang inyong truck-truck. Tinuod ng truck. Yan ang inyong balay-malay. Tinuod ng balay. Mo nang di may mutuo ng Father. Kay balik-balik. Tingnan ko sa kumigong pastor. Sa ito pa, pastor, di ka mo tuo balik-balik. Di ko mo tuo kay balik-balik. Yung pastor, mangutahan na ko ni mo. Doon na ba kay kasing-kasing? Sa doon na, Father. Yung balik-balik man na. Wa kay kasing-kasing. Yan doon na ba kay dapi-dapi, pastor? Tanaw siya. Doon na. Yung balik-balik man na. Oh, doon na ba kay bagul-bago? Bitaw. Doon na kay kalag. Mga nanay, mga tatay, kung tinuod mong nahigugma sa inyong kagalingon, dili lang nato pakanon ang ato lawas. Apil na ang atong kalag. Kung sugod karong adlaw, imo nang gipakaon imong kalag, imo nang gipakaon kanunay ang imong lawas, ikaw ang tinuod nga nahigugma pag-ayo sa imong tibuok nga pagkaikaw. Amen? Kadtong way simba-simba kay doon na may tulo ka membros Katoliko. Bilay membros Katoliko? Tulo ka bahin. Ang una, kining Katoliko nga sigig simba bisag way misa musimba gyapon. Itawag ni sila maximal. So itawagan na nila maximal. Doon na po yung mga Katoliko nga makita lang nimo sa simbahan kung doon ay kasal, bunyag o lubong. Kay doon na may kaon. KBL. Mo ni sila gitawag nominal. Ano tawag ani? Nominal. Ano sa manang nomen? Nomen is name. Catholic by name. Katoliko ra sa ngalan. Igo rin, nanas kasal, bunyag, lubong. Pero ang ikatulong membro sa Katoliko, bisag dunay kasal,
di jud musud sa simbahan. Bisag dunay bunyag, di jud musud sa tuaran nas gawas sa simbahan. Kung dunay kining patay, di jud musud sa simbahan, tuaran nis gawas. Ang tawag ani mga animal. Asa mo dapit ato? Maximal, nominal, or animal? Mao nang kasagarang manimba mga babae man pod. Mao ning tag-as kay kinabuhi ang mga babae. Nay byuda dire? Nay byuda? Hansa ko na bi. Hansa pas-pasag lula. Anong utana man ni ganina no? Kita pa lang byuda. Hansa pa sa daghan-daghan no? Ay mo kagol kay amo mong pangitaan. No? Nga naman, kanunay man musimba. Kanunay man mag-ampo ang mga babae. Ang mga laki, kung sabay matapos mga laki, 2 oras gawas. Munang kung gusto mo nga mutaas ang kinabuhi sa inyong mga bana, dadaas sa simbahan. Huy. Unya, kung nagplano na muglain, ayaw pa simbahan. Dong, ay lang simba dong. Ay lang. Kaya dali rin na, matigbak. Tinuod, tanawa napaboy byudo dire. Ang kasagarang byudo, sige nagsimba. O sa magisultis gino, kung mutuman mo, sunod mo na ako, doon na mo itaas siya kinabuhi. Iyam ng saan. O sa may naitamo sa mga lalaki, ay mo kagool kay naluto ng lumba. Oh. Huwag o katikisan. Muna ikatikay sa inyo yung mga bana. Kung sa pinitabo sa mga bana, mas taas pa silang panahon sa ilang manok kaysa ilang asawa. Oh. Ang mga asawa karon nagsilo sa manok. Dili sa silingan. Kaya ang manok, sa iyo pas kadlawon, itutuan. Gikan sa sungo, matos kuko. Yang asawa yung taon, wak matutuwi. Nakaroon, ang manok, dunay pa kondisyon. Ang nagpatuka sa manok, why kondisyon? Nagsiga ang manok. Asa may pinaka-importante, ang nagam sa manok o ang manok? Ang manok dunay kining say tawag na multivitamins. Ang anak malnourished. Gibitok. Asa may pinaka-importante imong manok, imong anak. Oo na mabalance no. Muna ang asawa in town nagsilos dili sa silingan tungod sa manok. Sa iyo pas kadlawon ang bana tuan na naghapuhap sa manok. O nag-ugom og tubig. Karelito. Oh, ibugwak ko no. Ugom tubig. Ang asawa ito, no, nama, bugwak eh. Muna nagsilos itang asawa. Kiba mo kadlaon, nagtanaw intawon dito sa kining bintana, ang asawa. Nagtanaw sa iyang bana nga naghapuhap sa manok. Diba mo sa ibo sa asawa? Di kalit og singgit ang asawa. Tukaok. Nagminanok na itang asawa. Kaya gusto lagi itang magpahapuhap. Gusto itang magpatuto. Pero kinsa may dakog imong o ang os manok. Daghan karon. Usugot mong sa dili, daghan karon nga mga lalaki nga naulipon sa gamay nga ulo. Tinuod dili. Yan doon ang buhay Kristo dito si buwangan. Piki to. Arita, dad-o na to ang atong kagalingon ngadto ni Kristo. Dili pa ulahi ang tanan. Doon ay kanta ko lang ng kantahon, sawalan yung tiki. Kay mga tagak dyan na sila. Ganong mga tagak, mga father, kay mamakpak sila human sa akong kanta.
Wala akong kanta. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ng ugma maoy kapakyasan. Ang kinabuhita way siguro, apan ang kamatayon ta sigurado. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon, nga ikaw batan-on pa halayo sa kamatayon. Daghan og mayog lawas, kinabuhi nakalas, ug sa kaluwasan sila napakyas. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ng ugma maoy kapakyasan. Ang kinabuhita way siguro, apan ng kamatayon ta naminaw jud mo. Muna nga, dili pa lahing tanan, o karon ang sinugdanan sa kabag-uhan. Amen? O ang makabag-o na to, dili ang atong kabuutan. Ang makabag-o na to, ang kabuutan sa Ginoo. Receive the grace of God in the sacrament. Only Him can transform us. Dili kita. Amen? Munang muduol kita sa sakramento, muduol kita sa Eucharist, nganuman, ang Eucharist day is the source of our life, the source of healing, the source of consolation. Kung ingon si St. John Paul II, kung nasayod lang ang kalibutan, nga ang solusyon sa tanang problema ang naara sa gamay na tinapay. Nga giisa sa tanang kaparian sa tibuok kalibutan. Amen. Alas 12 na, no? So karon mag-bless ko sa inyong mga na mo sa inyong nahimutangan, ha? Mag-bless ko sa inyong mga religious items. By the way, ang proceeds sa mga religious items atong gitambang og mga scholars, 37 scholars, mga di-seminaryan ang natabangan ni Ana. Unya, human ana maghimo kog anointing of senses, kamunay mupahid sa parte sa inyong lawas nga dunay gibati nga sakit. Maghimo kog simple prayer of deliverance para ninyo. Pakapina siya, walay lambot sa atong program, pakapina siya. Kaya mo palit mo ginamos, doon na may pakapin nga una, no? So, unahon na to bless ang inyong salt. Unya, kung doon na may mga habak, labing maayo nga inyong isurrender. Kay ba mo si Ate Maria Teresa naskilid kauban ni Sister Impir. Kagabi nag-renounce me, nag-deliverance sa atong gihimo karon, simple prayer of deliverance. For more than 20 years yang sakit sa iyang liog. Operahan siya, naayo na siya ron, no? Anay Madrid diha nga cute. Ito nagpakalawat. Oh, kauban niya si Ate Maria Teresa. Pwede ninyo interviewon na-amaze ko. Kanunay ko ma-amaze sa ministry ni Kristo. Amen? So, nahon na to bless ang inyong soul. Banglingkod lang mo, ha? The blessing of salt. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. The blessing of salt. You creature of God, salt, I purge thee of evil. By the living God, by the true God, and by the holy God. By the God who ordered thee through Isaiah the prophet to be cast into water, to cure its unfruitfulness.
Be thou purified salt for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use thee. In whatever place thou art sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead, and the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that thou with thine goodness to bless and sanctify this creature of salt, which thou hast given for the use of mankind, may all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirits, through Christ the Lord. Tanang salt ninyo, holy and exorcised salt. Ibutang lang na sa four corners sa inyong balay, labi na kung ang inyong CR dunay maligo nga way tao. Maturture sila ana. Honestly, it is my experience. No. Sa mga wa makatikays, pwede mo visit jud Thursday, Friday, Saturday, Sunday sa St. Michael Exorcism Center. 8 a.m. to mo, parang kamunay mo deliverance sa inyong balay. Si Father Cruz lang mo may bless sa inyong mga religious items kung mahutdan mo. Tanang pari makabless. Amen? Unya, kung naana mo yung mga sakramental sa mga demonyo nga nagharas sa inyong balay, gubot inyong balay, mulayas. Asa man sila mulayas? Sa inyong silingan. No? Nya paliw ko tuluin yung silingan how useful the sacramentals are. Amen? Sunod na tong i-bless ang inyong tubig. Paki-open yung inyong tubig. You creature of God, water, I purge thee of evil. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, in the power of the Holy Spirit, braces against the envious foe. Mayest thou be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels by the power of the self-same Jesus Christ, O Lord, who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. O God, who for man's salvation, those dispense wondrous mysteries with efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element which he consecrated manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. Let such homes enjoy a spirit of goodness, an air of peace, freed from baneful and needy snares. By the sprinkling of this water, may everything opposed to the safety and repose of them that worldly end be banished, so that they may possess the well-being they seek. In calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ, O Lord, may the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sagulin nyo gamayng salt ang inyong tubig. The Lord be with you. Author of invincible strength, and King of conquerable in power, ever the glorious three triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the enemy, who violently put down hostile influences. Prostrate and fearsome we beseech the Lord. Consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with the Jewish witness. Wherever it is sprinkled in your name, may devil's infection cease. Venomous terror be driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Tanan ninyong holy tubig, holy and exorcised water, during exorcism, mga paso ang mga poses. Nya kung ninyo nang gamiton katong gipangbarang gipangkulam, hinay-hinay mo alleviate ang ilang sakit because of the sacramentals of the church. Mo na imong experience. Unya, sunod itong i-bless ang inyong olive oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth.
God's creature oil, and cast out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the Osiris power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machination be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, Lord, in the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, and the world by far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service to acknowledge, may it please you to regard favorably and to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it to anointing the sick, so that when they made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which are blessing your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy, let it be a means of averting any kind of adversity for man, made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of the serpent, through Christ, so Lord. Tanan ninyong olive oil, holy and exorcised oil na because of the ritual of the church. Ikuros sa inyong mga senses before going to sleep. Ya kung doon na mo gibati sa lawas, ihaplas ninyo, ihaplas sa parte sa lawas ninyo kay mag-simple prayer of deliverance ko ninyo tanan. Unya. Pero kanang imong bana, bisag mura nagnawog yawa, di na yawa. Mura lang og nawong. Wala lang, ragot. Kinsay atong kaway ang yawa. Unsay mga atake sa yawa sa tao? Una, ang tentasyon. Tintalon ta sa yawa, aron ta makasala. Pero kung tintalon ta, unya dili ta mo bigay, dili ta mo give in sa tentasyon, di ta makasa. Mao bitaw nga atong Ginoong Hesukristo gitintal sa yawa pero wa makasa. Kay ana ra siya mahimong sala kung uyon ta. Butan tanay manok kasuroy-suroy anang imong nataran jawa yamo kay sudan musod sa imong nahuna yung yawa pinti ka imong gipintek imong giluto kasa nakana. Pero kung wa nimo hilabte wa ka makasa. Mo nay ordinary attack tentasyon. Ang extraordinary usahay hatagan ta sa yawa og negative kanunay nga hunahuna. Negative nga hunahuna nga way igong rason. Uncontrollable negative thought. Dili makontrol nga mga negatibong hunahuna, mga negatibong pagbati. Mao bitaw na daghang mga bana mo complain, mo dong sa office, maghilak pa ng uban, kay isang asawa kuno, sa puton kuno kazo, natinga kuno siya, maupay pagmata sa buntag, way ning away, gisapot dayon. Naabay ingana dinhis kawayan, parokyas kawayanan, naa jodi ay. Oh. Okay, check. Check mi ana Brad. So kini di pong mga tao nga dili na makapugong sa bisyo, kining uncontrolled kanang habitual sin, di na makapugong og inom, di na makapugong og sa pagbuhat og sala. So kana siya atake na dayon na sa yawa. Mao day nga dili na taka-control kay ang ga-control sa atong gana ang daotang espiritu naman. Malain pang sign nga giatake tag yawa kana bang financial oppression bisag unsaon na tog paningkamot ana ratataman. Nay moabot ka kwarta mahanaw. Mura kag nagsawod og tubig sa usa ka sudlanan nga buslot. Unya ra ba og malumos na ta sa problema ang atong pasanginlan ang Ginoo. Nganong gingani man kunin mo Ginoo? Yana, mo bitaw kadaghan ako maka dungog jud ana kanang mga tao bitaw gibuy-buy ang Ginoo. Nganong gitagaan man kog sakit sa Ginoo brad nga ako may gapatiles anang mong simbahan kanang among pare nga dakog kaon ako may tigpakaon ana. Maot na kadog inistoryahan. No, ingon na pero wa day kabantay nga kana day ijang at sakit nga why findings doktor kanang kagubot sa imong kinabuhi nga murag way kahumanan wa ta kabantay nga under demonic attack na dayta. So karon unsa may mga pultahan ani di laman nahon ni elaborate tanan kay
kanang mulangan man ta, imubo ra nato, at least namoy gamay mahibaw-an nga maayo po nang daghan mo og pangutana kay aron mo adto mo lila, aron adto mo na mo iproseso dito. O katong mga bana nga dinhi nga namoy mga asawa nga kanang mukalit ra kasuko nga may rason, so waye kuno nagda dito. Nga namoy mga bana nga di ganahan mo simba kay og inyong pasimbahon mo labad nang magsuka-suka o pasudlog simbahan o di ba ka mo kalit ra kasungot sa pare bisag wa ilapti sa pare, so wayi kuno niya da dito kay basen og mukirik na nagsablig og bindita, so wayi laman magpa-blessing mamog holy oil o karong mga sakramentals karon i-apply na sa inyong pamilya basin di ay makatabang. Kay ngano man dili baya po tanang sakit iya siyawa na baya po natural butang taning hubag ng imong atay kay kusog kamo la og tanduay adi na to pasanginlan ng yawa ana. Nga na gupon na po'y natural o preternatural. Arita sa gitawag nato og unsa may mga hinungdan nga ang yawa makasulod sa atong kinabuhi. Usara gyud kabutang nganong ang yawa maka-enter sa kinabuhi sa tao labi na sa usa ka Katoliko nga binunyagan. Ngano man nga mayawaan man ang usa ka taong binunyagan, ang usa ka tao. Ang tubag kung ang usa ka tao naa sa estado sa sala, wala siya sa estado sa grasya, buot ipasabot nga ang presensya sa Dios wala magpuyo sa iyang kalag. Kung bakante ang atong kalag kay wa magpuyo niini ang Espiritu Santo, ang presensya sa Dios, natural ang yawa maoy mo puli maoy mo dominate sa atong kinabuhi. Kay ang tuyo sa yawa nga nganong iyatang atakihon to control us. Mao gyud nay nature sa yawa, mo control, mo dominar. Mao bitaw og naamoy mga kapunungan diha nga nainjong leader di ka mao maminaw, maoy kanunay sakto o dili ba kaha bisag di presidente, maoy murag mo barog nga presidente nga makaangin og kagubot na masuko ra bagdi paminawon, maoy mo dominar sa klaro jud na nga ang gasulsol ana yawa. Kay kinaiya sa yawa nga mo control, mo dominate. Mao bitong mga bana, ayaw ninyo daog-daugan ang inyong asawa aron di mo mayawaan. O kamo pong mga asawa, ayaw po niyo under-andira ng inyong bana. Kay dili baya kamo mo'y haligi sa pamilya. No? Haligi ng tahanan ang mga amahan. Paminaw ha, kitang mga amahan, haligi ng tahanan ta. Dili ta mga halimaw ng tahanan. No? Unya, kaning mga asawa, ilaw ng tahanan. Ilaw, kahayag, suga sa panimalay, dili stereo. Umao na ibantayan na to, kay kuwans gani nga gubo na to ang order sa Ginoo, labi na sa kaminyoon, makasod ang yawa itong kinabuhi. So sala ang unang rason di ay nganong maka-enter. So unsa may mga kasagarang sala, nga gihimo sa katawhan nga sagad ang tao masudlan og yawa. So, mao lang na itong kuanon kay daghan ra bang mga tao nga wa kahibaw nga ato ning i-check kay basin og nakabuhat ta unya wa na ta kasabot sa dagan sa tong kinabuhi unya ang Ginoo ra bay atong gipasanginlan. So i-check na to tong una kining idolatry. Unsa man ang idolatry og sa Biblia na siya pagsimba og Dios. Ang biblical image sa idolatry mao nang gakulit og larawan ni Baal, ni Astaroth unsa gisimba. Pero naay lapad nga meaning ang pagsimba sa Dios o idolatry. Unsa man the making of a creature a greater good, a priority over one's relationship with the Creator. So kanusa dito makasaog idolatry? Kung mas isipon nato nga mas importante, isipon nato nga mas maayo o mas priority ang mga butang nga hinimo sa Ginoo kaysa atong relasyon sa Ginoo, nakasa natag Dios. Nagsimba natag Dios.
Sa manang pagsimba, butang ta, gipili nimo ang tindahan kaysa santos nga misa. No? Sayang magupo brad o kanang naay mo i-close na ko ang tindahan og madomingo brad kay daghan man jud kadtong customer. Sayang po brad, mao na nga di lamang ko mosimba. Pero bisan tuod brad no og di ko tigsimba brad, dako kay ko gugma sa Ginoo. Mao jud pinakadakong bakak nga kanunay na madungog. Sa unsa mang pagkaunsaa nga miingon kang nahigugma ka sa Ginoo pero wa kay panahon pakigtakbo sa Ginoo nga imong gihigugma diha sa santos nga misa. Kung dili ganita kagahin og oras para sa Ginoo, bakak na nga gugma kay ang tinuod nga nahigugma mugahin og panahon sa iyang gihigugma. Tanawa nang na kay uyab kintahay nga wa kay panahon sa imong uyab, wa kay panahon mo chat, ana ra ka mamisita og mahubog ka. Di ba kuwang ra di ka pulihan? Mao nang importante ang communication sa usa ka relasyon ug ang pagsimba ug pagampo nato sa Ginoo. Timaan na nga healthy ang atong relasyon sa Ginoo. Mo na nga kung unahon nato ang mga butang kaysa tag-iyas butang, mo na gingong Padre Darwin, adi na nato tiwason kay iya ng linya, di ko mangupya og script, iyahan na unya, iya na, unsay sumpay ato, unsa may sumpay ato brad nga, ug unahon nato ang mga butang, unya, isalikway at tag-iyas sa mga butang, unsay sumpay, adi na nako na sumpayan, kay iyahan man na, basig mag-copyright ta, makasa ta. Sunod, lain sa nga gihimo sa mga tao karon nga wa isipang sala, kining occultism. Unsa man ning occultism? Bisan tuod ang Pilipinas kitang mga bulanon, labi na kita mga bulanon, giisip man gyud ta nga mga Diosnon. Kay daghan ba yang bulanon nga pare? Ug moadto kag Mindanao, kasagarang mga pare dito bulanon, naapoy mga obispo nga bulanon, daghang madre nga bulanon. Mo bitaw kuno nga si Jesus kuno si Mario bulanon kuno na si Jesus kuno Santa Maria kay pag-ingon ni Santa Isabel bulanon ka sa tanang babay ug bulanon sa magbata kay imo isabak. Bitaw joke ra ha basta iso nagtirod-on. Bitaw mo na nga bisan tuod og kitang mga bulanon o kitang mga Pilipino na ilado ta sa atong pagka-Diosnon pero wala pa mawagtang sa atong kultura ang okultismo. Unsa man ang okultismo? Mga pagtuo og mga buluhaton, mga bansayunon, mga buhat nga gikan pa kabilin-bilin pa sa mga pagano. Mao nang daghan mig na-encounter katekista, liminister, ngano mang nayawaan man. Nga gayampungad raman unta ng naong anang simbahan, apap naman na muipon sa pare. Mabisag why misa mo simba. Ngano man ang nayawaan man gihapon. Tungod na kay ang atong pagtuo divided. Nay gitawag og syncretism. Unsa man ang syncretism? Ang pagtuong Katoliko gisagulan og tuo-tuo, gisagulan og mga pagan beliefs and practices. Ato ning basahon unsa man example ani diha sa Isaias 8:19-20 gikaligut-gutan sa Ginoo kadtong mga tao nga mudangop sa mga tao nga nagpunay yam-yam. O diba? Ug mapaakan taghas ultimong budzog lapinig yam-yaman dayon ichik riyam porsale. So gikaligut-gutan sa Ginoo ka ang mga tao nga nagpractice og yam-yam. Mukonsulta sa mga tao nga naay yam-yam, naay mga orasyon. Orasyon nga pampatipas, naay orasyon nga para muangay kuno ninjang budget kanang gitawag og San David, mo nang matinga ka kay questionable kay naong why ligo, why hinguko, why panutbras, pero ngano man ang ma-hypnotize man ang mga bae o makasimhot anay isang baho na aday yawa pakapin. Mantay ta na. Iba na yung mga tao nga ingon ana, so magbantay ta, yam-yam, laki ni. Diya sa Ezekiel 13:20, ningingon ang Ginoo, supak ako sa inyong mga anting-anting nga inyong gigamit sa paglitag og mga tao. Na yung mga anting-anting, niwang kayo pero perting kusgana, inamaday abyan.
magpahilis o kanang naay hinilisang baboy, di na mo gamit og luwag kanang isang kamot try mo ikuraw anang bukaw-bukaw nga kanang naay mantika, anting-anting na siya. Pusilon mo untol ra ng bala mo na kasagarang mga sundalo o di ba ka mga rebelde mo angay na mo sud kay di mamadlok mo gira kay mo untol ra man kuno ng bala. So mo na mga anting-anting ug naata ana o di ba ka kaliwat tagikan ta sa mga pamilya nga nagbansay ni ana unya wa na ma-process mao nang atakihon sa yawa apil ang mga anak ngano man kay ang atong mga katigulangan nga nagbansay niining maong mga buhat duna sila'y covenant o kasabutan sa yawa nga ilang abyan naay kasabutan ngang yawa mingon hatagan kanako sa gahom nga imong gikinahanglan sa kondisyon nga ang imong kalag ug ang tanan nga imong gipanag-iya ako na mao nang naay blockage susaog paningkamot kaliwat kag albularyo kaliwat kag meriko mao na ang kasagaran ani mga kaliwat ani di gyud ka-establish og tinuod nga relasyon sa Ginoo bisan pag maprofesyonal na bisan pag mahayahay ang kinabuhi pero di ka-establish og relasyon sa Ginoo kay ang yawa maoy mupugong nga mahimulag sila sa Ginoo mo na mamalhin og laing relihiyon magkabit-kabit magkalimtanay og igsuon tungod sa yuta na ba ni deres tubigon ng kanang mga muhon nga manglakaw nga adi ay gihapon na naapod na ninyo ane diyan nangalawat mo ganiha sige pangalawat na sige po pangawat og yuta iuli in taon ana ha kay tapit ba ni Brajane kay kumpisal so bisag unsang salaa basta hinulsulan sa iluon sa Ginoo mao tinuod mong naghinulsol inig-uli ninyo ibalik tong muhon nga ana ha sabot ta kay ug di na ninyo iuli sa sunod Domingo mga lawat gyapon mo sacrilege na kasa mog sacrilege unya kaalam ni Solomon 16:12 wala sila mamaayo sa mga tambal o habak kundi sa imong pulong lamang o Ginoo nga daghan ka jung moadto sa office nayawaan bantog ra kay nayawaan kay aghawak na puno og habak kana bitong efficacent oil basiyos efficacent pagbutangan naglana kanang landslob lanas lube nga gilunok atong Bernes Santo butangag mga gamot sa kahoy 5 kagarapa gibakos gibutangag belt bag murag magasin sa 9mm nay ngano man kang gabakos magkana para asa man na panagang ni doy usa man nga panagang sa mga sakit-sakit ulang nganong gakiang man ka nawa mamao mga habak lain pa mura maglain nagtinanawan ning uban bahala mo sugo bang ipanhi mininjo sunod kining mga padugo kining mga diwata-diwata maghalad og pagkaon anang mga umahan anang mga basak o di ba kaha kanang bag-ong mag-ani palamuot kaysa wa pa mag-ani wa pa magtanom mangayo sa Ginoo hatagi kog maayong ani unya og maggamag lamisa mo nang maglapa og baboy nga way asin-asin mo ra nga o di ba ka magtawag og mga meriko o mga albularyo panawgon tong mga espiritu sa silangan sa kasadpan kay mo'y pakanon atong inihaw nga baboy nga way asin-asin naay mga malyurka mga tabako kay pasalamat kuno sa mga espiritu sa silangan sa kasadpan apil pa ng mga representative sa bagtok sa pidyangaw no insulto na sa Ginoo manuman kay sa 1 Corinto 10:20 paminawa ninyo bahala og di mo katog kamong gagbuhat ani bahala dun mo og di mo katog pamalandungin ninyo 1 Corinto 10:20 ang tanan nga mga halad nga gihimo diha sa pagano nga halaran gihalad ngadto sa mga yawa
dili sa Dios. Mao nga kung gipaduguan inyong bay, gipaduguan inyong basak, gahimo mo mga ritual ana, ayaw mo katinga kung ang mga yawa naningil na sa inyong kinabuhi karon. Mao nang ma-invested na inyong bay, matinga na kay ngano maning muandar, maning TV, bisag wa gisaksak. Ngano maning rice cooker na naman nilungag, nga wa naman wa man tay galungag ani. Kay ngom tag buutan ning namuyo ani kay gilungagan ag rice cooker, mga ingkantong puti ni. So pagkaon pa kay di man pod makaon ang nilungag kay perte mang parata, gisagulan man daig asen, ang maldito ning namuso ani. Ang magdi maldito na dayawang buutan. Ano sunod? Deuteronomio kapitulo 18 10 hangtod sa 11. Ayaw kamo pagsundog sa mga patuo-tuo, sa mga diwata, sa mga mananagan, sa mga salamangkero, umudangop sa mga tigsangpit og espiritu, kay gikasilagan sa Ginoo mga nagbuhat ni mabutanga. Daghan mo patuo. Kani mga dagwaya, mga tutuhon man mga dagwaya ni. Mao nang di maligo og adlaw Martes, di maligo og adlaw Biyernes kay makagid ko no. Mao nang gijabunan ka kay naligo kag adlaw Biyernes, tinggawas nagtiaw. Mulabay og akasya, mulabay og balite, tabi migo, labay ko, giamigo hinon. Unsa ra ba og masakit na Ginoo pasanginlan. Ginoo ngano man ko imong ginganay man ko nimo, kanang imong tuo-tuo mao nay nakaingon nga wa ka maprotektare sa Ginoo. Kay galuib ka sa relasyon sa Ginoo. Tuo-tuo, di maligo og nay gihaya. Tulo ka buwan nga gihaya diha, tulo ka buwan way ligo. Nanimaho pa mong mga buhi anang namatay. Ano ba mga tuo-tuo? Unsa, daghang patuo-tuo lang mamatay. Di pwedeng modagkot anang kining kandila anang nay namatay anang lungon. Ug mapawong ni di pwede og are ka modagkot, mosantik jud kag lain. Di pwede magtabok-tabok og vigil og nay silingan nimong tulo ka buk namatay. Bawal kuno na magtabok-tabok og vigil kay ikaw kuno isunod vigilan. Diba mga totoo, nga tawa mo karelate ka mo. Inyo nang binuhatan. Atong minteryo, tanang mga lighter, mga posporo, di ba, mga kandila, ibilin. Bisag na huot na tong pantyon, ipaslak tanan. Kay tanan lagi kunong gida sa minteryo, maot na iuli, maunang mga snacks, ibilin. Bisag pwede pa untang dadon. Kay tanan kunong gisod sa minteryo, maot na igawas. Maglibog ka kay nganong nang gawas man mo. Apil na lang tamog tabon ba? Di ba? Tanan man kaha nga gisod sa minteryo, maot iuli. Nganong nanguli man mo? Ha? Kinsa may gatudlo ninyo ana? Asa man na mabasa sa Biblia? Kolosas 2:8. Matngunin ninyo nga dili kamo matunto o malipat sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao apan dili gikan ni Kristo. So duna day mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa atong mga katigulangan pero mga pagtulunan nga yawanon kay wa ni mahisubay sa pagtulunan ni Kristo. Ug naay mamatay, di pwede og igagaw gani nang mananaptan, mangita kag laing mananaptan, mao nang moabot kag pangitag mananaptan itong kalape. Kay ngano man kay di pwedeng unayon kuno pangadye nang igagaw o igsuon. Mano man lagi si padre pagkamatay sa iyang papa, sila ra mang igsuon ga puli-puli og pangadye, wa man lagi sila mga tikbak. Mga tuo-tuohong dagko, gatuod ay mo nga dili dunggon sa Ginoo yung pagampo. Abi ninyo, kung ikaw mao'y mangunay og ampo sa imong lulo o amahan nga namatay, sigurado gyud ang dunggon sa Ginoo. Kay sigurado man gyud nang imo nang tarungon og ampo. Kay imo gyud nang mahal sa kinabuhi. Unsa manguha po pong mga mananaptan nga wa po'y klaro ng kinabuhi, mga way kasal, mga palahubog, no, mga born again, bro. Born again, man ka ganun, mananaptan, man ka. Away, labot ni kay business ne. Oh, business, mata.
Mao na nung, ug ikaw pa'y gaampo, ana, di sigurado ng dunggon sa Ginoo, di nahog na nog negosyo na yung pagpangadye. No, bantay ta na. Lain, last, harita, Biblia. Unsa man gyung mga salaa nga ang yawa mo angay mo puyo nato. Ngani, ang mga tao nga nagsunod lamang sa ilang tawhanong kinaiya, maila gayod pinaagi sa ilang binuhatan. Unsa maning saa? Pakighilawas, nagapaghilawas sila gawas sa kaminyoon. Sa ato pa, sigig dog, sigig pakighilawas, bisan way kasal. Kasal lang sa banig, kasal sa sibil. No? Abi ninyo, para nako no, kamong mga bae ba, di ba di mo ma-insulto nga igo ra mo gida sa kama, wa mo dadas altar? Di magpakasal kuno kay way baboy. Nganong baboy may insong agdon sa inyong kasal? Nakadungog na day mo og naay baboy nga mo'y gakasal. Kinsa di mo kasal ninyong baboy? Naboy uban di magpabunjag kay way baboy. Anak rata magpabunjag brad og mudako ning baboy. Patyon papitaw sa yawa ag baboy, away lahitapong bunjag. Mga kamo pong mga ginikanan, kung naamang gani mo'y mga anak na magpakasal, ayaw intaw ninyo lisod-lisuran ang taglakinan, labihay po ng kultura nga kanang nga tampa-tampa bitaw nga kinahanglan tong duha ka baboy nga 200 kilos, 5 ka sakong bugas, usa ka panel nga soft drinks, no? Labihay po kaso, mao na nga di man ka-afford, tabanon na laman ng imong anak. Mao nang muuli na laman nagdaghan na og apo. Unsa karon kay gaipon man kay wa lagi ikapakasal, gahilak-hilak na pud ka nga undoy inday pagpakasal na mo kay luoy inyong kalag. Disama na daan inday kay pakaslan unta na, gibungatan pun mo kinadaghanang tampa. Hinumduman nato nga wa kinahanglana ng mga butanga kung unsay makaya kana ra. Ayaw mo pangutang para ipakasal. Ayaw mo pangutang para lang ipabunyag. Kaya nga naman, ang mahitabo na imbes kay malipayon human sa kasal, maproblema unsaon pagbayad ag mga utang. Mao nang mag-away na, piste ka, o gwapa ko nimo pugsa o pakasal nimo, mao na resulta, naningil na ng tag-iyas lechon. O na. Be practical. Ayaw ninyo ibaylo ang sakramento sa kaon. Kay kining mga tao day nga di magpakasal o di magmudawat sa sakramento kung way kaon, dili taangay tawgon nga Kristiyanos. Kay ang Kristiyanos, si Kristo ang sentro. Pero kung kaon gani ang imong gisentro, tiyanos kang dako. Kay ang imong tiyan, mao'y imong gisentro. No, maghang mga tiyanos dagko, no, pakighilawas nga way kasal. Di na lang explain tanan pero ora ning basahon. Pakighilawas gawas sa kaminyoon, hugaw ug malaway nga binuhatan. Sa example, gakabit-kabit, no, na gaipon laki-laki, bae-bae na nagsimba sila sa mga Diyos-Diyos, mga mambabarang, apil mga mambabarang. No, mga mamarang nga din surrender na mos Ginoo. Madinom tanon, kaning gadumot, palaaway, tarawari apil palaaway, abughuan, kini mga silusong dagko. Kabantay mo ng mga bughuan, kanang ilang hagdan, butangan nag-abo, kaya ron mahibawan o kinsay ning saka, kaya na may tunog. Unya kay paguli sa banang abughuan, diha may tunog sa manok, suko gihapon, hoy! Kinsa man ning kapamanok-manok kaning saka ning atong bahay. Di pagyud gihapon mo tuog manok. Naa diri mga bughuan, mga bughuan. Sunod, masok-anon, mga hakog, hinungdan sa pagkabahin-bahin sa pundok, masinahon, palahubog, mahigugmaon sa kalibutanon nga kalipay, ug uban pa nga ginabuhat nila nga mahugaw. Ingnan ko kamo kaniadto o karon pasidan-an ko kamo pag-usab nga ang mga tao nga nagbuhat nining mga butanga walay luna sa gingharian sa langit.
Okay ra to ninyo? Wa tay mahimo, pulong mo na sa Ginoo. Di po mo angay nga masuko na inyo kung batuon o inyong hiyusan tong motor ato kay igo ra man ko gabasa. Mao masuko mo, pangitaan nyo si San Pablo nga mo'y kasuwat ani. Gadada din he. Atong husayo ni nganong ginganin niya ni pagsuwat. So ingani mga igsuono nga hinaot unta nga gamay tong oras, pamalandungi to ninyo, pamalandungi. Dili lang unta kay ang mga palamuot nga istorya ang inyong mahinumduman, kundi ang unod sa istorya nga ato nang mapuy-an tong kinabuhi. So dinhi nakukutob, daghang salamat ug maayong buntag sa tanan. Okay, daghan kayong salamat, Brother Sherwin, sa imong pagpaambit sa mga pulong. Sa makasa, bato sa dasigon sa masipang pakpak. Unya, daghan pa mong nakatunan. Alam mo rin, maghinay gihapon. Namina mo wala? Daghan o nakatunan? Unsa man to gihisgot ni Brother Sherwin? Hala, patay. Mga patuo-tuo, maigo mo wala. Perting igo maigo kita na tanan kay mga superstitious belief man nato, no? Ya dili man pud na nato ligayan tungod kay gikan pa na sa to mga katigulangan. Pero tungod kay ang simbahan nagtudlo man sa sakto aron sa niya na madulong ta sa saktong dalan, no? Sa atong padulngan mo na nga maminaw ta nya atong pamalandungan. Kaya ron sa ingon yan na dili na nato na mabuhat pa ni mga patutuo. So, karon ato isunod dayon. Okay. So, sa dili pa mo proceed sa ikatulo nga speaker, ato sa ning i-open. Atong i-open ang mga pangutana. Tulo ka mga pangutana. So, kisa may unang mangutana. Tulo. Ansat makamot kisa yung mangutana. Way, mangutana? Tulo ka question na. About ra sa ilang gihisgutan ganina. Wala, may nangutana. What if kami mangutana? Ano mangutana? Dere. Alin na yung sa may mong pangutana. Hisgutan ang akong ipangutana, pero clarification sa atong pagtuo sa Being Katoliko. Kay kanang naakoy mga nanganak sa among balay nga lain siktakin tahay. Unya nang nakakuan ko nga ko. Ang ilahang adlaw nga ipapahulay sa Sabado jud kuno nga maod jud na atong balaanon nga adlaw dapat balaanong adlaw mo na ipangsimba nga dili jud magbuhat. Engko o kana manguman na ang panahon sa pagbuhat sa atong Ginoo sa kalibutan nga sa ikapito ka adlaw mong hingpahulay siya. So hingmandal ang atong Ginoo nga magpahulay na sa ikapitong adlaw nga Sabado. Unyain ko nga naman kami mga Katoliko nga Domingo man ang among gibalaan. So mo na imong hisgutan atong mga tawo nga niya sa among balay. So akong pangutana, unsa may kapamatuod sa atong simbahang Katoliko nga ang ato tong balaanon ang adlaw nga Domingo para makatubag yun ko atong mga tawo nga ingon nga, Sabado dapat dyan maoy balaang adlaw kuno nga ikapito sa kasimana. Ang Sabado, unang adlaw man kuno, ang Domingo, unang adlaw man kuno sa simana. Pero mao may balaan sa atong simbahang Katoliko mo na akong ipaklarify ninyo karon nga mga specialize sa atong pagtuo nga i-defense nato ang adlaw nga Domingo mao gyud ay atong adlaw nga balaan sa atong tinuohan nga Katoliko. So, kisa may gusto ni mga motubag ana sa duha. Si Kuya Sherwin. So, Kuya Sherwin, ang pangutana niya is gusto niya clarification about sa adlawng igpapahulay. Nganong sa laing pagtuo, Sabado o niya ang ato Domingo. Okay.
So, kanang paghulay nga adlawng Sabado, balaod na siya sa Ginoo nga gihatag sa mga Hudiyo. Roma Kapitulo 2:12, walay labot kitang mga dili Hudiyo, watay labot anang balaura. So ngano man nga para sa mga Hudiyo, ang adlawng ipapahulay nila Sabado man, nganong importante man ang adlawng Sabado. Unang rason kay kuan na siya pagpahimugat nga ang Ginoo mipahulay sa ang Ginoo sa ikapitong adlaw. Mao na ikaduha. Ikaduhang rason nganong importante nila ang adlawng Sabado tungod kay kining adlaw gikuha sila sa Ginoo gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Mao na nga para nila significant ang adlawng Sabado. Mao na ilang giisip nga adlawng ipapahulay. Apan kana siya nga balaod sa mga Hudiyo ramana, mano man nga kitang mga Kristiyanos ato man usab nga significant ang adlaw nga Domingo. Simple na kayong tubag. Kay si Kristo nabanhaw sa adlaw Domingo. Mao na nga mohatag latag teksto ana diha sa Mateo Kapitulo 1 versikulo 28, Mateo 28:1 nga pagkabanhaw ni Jesus sa adlawng Domingo, sa pahuman sa adlawng ipapahulay. So nabanhaw si Jesus adlawng Domingo, human sa adlawng papahulay sa mga Hudiyo nga Sabado. Unya, ngano man nga ato manggisimba ang Ginoong Hesukristo sa adlawng Domingo, kay ang unang mga Kristohanon, ang mga apostoles, nagsimba sa atong Ginoo nining adlaw. Ato masahon. Nga ning simba ba gyud sila adlawng Domingo na banhawa. Unya kalit lang misugat si Jesus og mitimbaya kanila. Miduol dayon sila kang Jesus ug miluhod kaniya. Gigakos nila ang tiil ni Jesus ug misimba sila kaniya. Unsang adlaw ni? Adlawng Domingo. Tungod kay mao ni ang adlaw nga nabanhaw si Kristo. So ato ning klarohon ngano man nga wala na ta magsunod sa balaod sa mga Hudiyo, kay ang balaod sa mga Hudiyo nga adlawng Sabado, apel nang di mo kaog baboy, apel pa nang unsa pa nang mga balaod nila, balaod lang na sa mga Hudiyo ug way labot ang mga hintil. So kita kay mga sumusunod man ta ni Kristo, mao na nga atong gipahimug-atan ang adlawng Domingo kay mauning adlaw nga gilukat ta ni Kristo gikan sa pagkaulipon sa sala. Ingon nga sa adlawng Sabado gipalingtawas ang mga Israelitas gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Sa adlawng Domingo pagkabanhaw ni Kristo, naapli ang langit alang kanato ug nahimong mapuslanon ang atong pagtuo. Mao na nga significant sa mga Kristiyanos ang adlaw nga Domingo. Mao na ito ba? Okay, daghang kayong salamat Kuya Sherwin. So naklarify na ang imong pangutana nay.